Biro mo, December 30, pipirmahan. Ferdinand Marcos Jr. set to sign the 2025 national budget on December 30. Pipirmahan daw ng December 30. Yan din ang mismong petsa kung saan inapprove yung anomalous na Dengbaksya. Natatanda mo yung Dengbaksya? Oh my God. Halata mo para walang makapagkamalaan lahat, holiday mood ang lahat, sa kanila palulusutin yung most corrupt budget na tinatawag sa kasaysayan ng Pilipinas. December 30 yan. Habang walang nanonood, walang pumapansin para hindi mapansin lahat abala sa pagpeprepara para sa bagong taon, pipirmahan yan para palusot. Walang aangal. Mga booking na po namin yan. Pero mo December 30 pipirmahan. Oh my God. Sige. Hindi na ibabalik yan, oh. Pipirmahan yan. Kasi sila ang makikinabang. Pipirmahan yan. Maniwala ka't dili, isang hapunan puput kayo. Ipirmahan niya. Hindi pa binabawi ng Pangulo yung kanyang unang pahayag na at 30 ay lalagdaan niya ang budget. Iba nang spelling ng budget niya, hindi na B-U-D-G-E-T. Ano na po? B-A-D, budget. Kasi masama ang budget, ha? Oo. Budget na yun. Budget. Oo. Budget, Oo. okay. Oo, at ito ha, muli uulitin ko, di ba tinalakay na natin yan noon, medyo in-depth. Ha? Apo. Ito ha, ang summary. Sinamarize po natin para sa kaalaman ng lahat. Kung anong dinagdagan at anong binawasan sa budget. Masama ang nakuha natin, budget. Ito ha. Ang pinakamalaking items sa budget, yung tinatawag na unprogrammed. Ano yung unprogrammed? Bahala sila kung saan nila gustong gastusin. Unlimited. Unli yan. Iayuda nila, pamigay nila, ibulsa nila, ilagay nila sa kung anong impactong project dyan. Yung impact project daw, pero impacto project nang nangyayari, walang impact eh. Confidential, double confidential. Oo, yun totoo kasi ito nyo, okay ha? Okay. Babasahin ko sa inyo. Ito, huwag kayong maniwala sa akin. Tingnan nyo yung GAA. Ha? Okay. Madali lang pong ma-fact check ang sinasabi mo, ha? Okay. GMD. Google mo dan. Yan, ha? Oo. Ang pinakamalaki, unprogrammed, napakalaki. Alam mo ba kung magkano ang unprogrammed? Magkano po? Hulaan mo. Trillion na, hindi naman. Hindi naman. Kasi trillion yung 6 trillion yata yung budget. Hindi, yung budget. Okay, sige. Ang unprogrammed, ang pinakamalaki sa lahat, pinakamalaki. 373 billion. Ooh. Yan ang parang confidential na yan kasi unprogrammed, ibig sabihin, hindi pa alam sa ngayon kung saan dadalhin. Kung anong maisipan ng kung sinong humahawak ng salapi ng bayan at sinong humahawak, who holds the purse strings. Sinong humahawak ng wallet, kumbaga, ng bayan. Ang Kongreso. Yan. At sinong head ng Kongreso, ng House of Representatives, si Martin Romualdez. Yun sinasabi ni Sara Duterte na dalawa lang may hawak ng pera ng Pilipinas, si Martin Romualdez at si Saldico. Yun ang sinasabi niya. Hindi natin sinasabing totoo, pero sa nakikita ko parang may katotohanan, ha? Okay, ito. Tingnan natin ang mga budget ng bawat departamento. Okay. House of Representatives, hindi pa Senate to, hindi pa Senate. House lang, House. Magkano ang dumagdag sa taong ito? Yung mga congressmen, dinagdagan nila ang sarili nila. Kasi ang GAA nag-originate o nagmumula sa House. Hindi nagmumula sa Senado. Ito ang dinagdag nila para sa sarili nila. 16.35 billion. Okay. Ang Senado, nadagdagan din ng budget, ha? Pero ang dumagdag lamang sa budget ng Senado ay 1.1 billion. Pagkatapos ng BICAM. Ito, Office of the President, natataranta kayo sa sinasabi niyong confidential fund ng OVP na 125 million na sinasabi naman ng COA. Lusot naman. Ito ang dinagdag nyo sa Office of the President na hindi nyo kinwestiyon, hindi nyo binusisi. Samantala yung Office of the Vice President, binawasan. Ito ang dinagdag sa Office of the President na walang question. Okay. Ha? Walang tanong-tanong. Basta sige, pasado yan. 5.4 billion.
Ang judiciary, buti naman, dinagdagan lang. Dinagdagan naman. Tama, kasi dapat naman talagang may fiscal autonomy ang hudikatura. Ngunit, napakakuripot ng pagdagdag. Napakakuripot. 430 million lang ang dinagdag. Kakurampot. Kumpara mo na sa 373 billion na unprogrammed. Tinitipid ang ating mga maestrado at mga huwes. DPWH, eto, dumagdag dahil dinagdag ito sa flood control. Ang walang kamatayang flood control ay siyempre nasa DPWH. Ito ay cash cow ito palagatasan ito, palabigasan ng ilang mga tao. Alam mo kung magkanong dinagdag sa flood control? Second na pinakamalaki after unprogrammed. Ito, 214 billion. Wow. Flood control. Sabi nga ni Dan Fernandez, flood control. Yan. Okay. Ito, ang DOH, dinagdagan naman ng 30.53 billion. Tama naman yan. Kalusugan. Pero bakit dinagdagan? Kasi tinangkang hijackin ng Tingog Party List. Di ba nagkaroon sila ng MOA with DOH saka PhilHealth na sila ang magsasabi kung sinong bibigyan ng tulong na pangkalusugan? Kaya lang, sa dami ng batikos, na puwersa silang umatras. Kung walang nakapansin, walang bumatikos, di tuloy-tuloy ang ligaya. Zero, di ba? Oo, kaya nilagay nga DOH, huwag natin pag-usapan yung PhilHealth. DOH ito, hiwalay yung PhilHealth. Ang PhilHealth ay government-owned corporation. Oo, iba yan. Hindi siya yung line agency tinatawag. 30.53 billion na gagamitin sana nila para sila ang pipili ng bibigyan ng tulong ng DOH para sa kanila tumanaw ng utang na tingog. Sa loob. Tingog party list. Ang Department of Labor, dinagdagan, pero kakurampot din. 5.92. Ito yung para sa kapakanan ng ating mga manggagawa. 5.92. Department of National Defense, dinagdagan. 17.8 billion. LGUs, 10.57 billion. Ang CHED, dinagdagan, pero napakaliit din, karumpot. 3.2 billion. State universities and colleges, yung para sa mga scholar ng bayan, dinagdagan, pero ang liit. 8.41 billion. TESDAD, dinagdagan ng 2.24 billion. Okay. Pero, kahit dinagdagan ang Commission on Higher Education, net loss ang DepEd. Kaya nga sinasabi nila, unconstitutional dahil dapat ang pinakamataas na budget ay ang DepEd. Pero kung dadagdagan mo yung unprogram ng 373 billion at dadagdagan mo ang DPWH ng 214 billion para sa flood control project na natatangay ng baha. Pero ang flood control project, natangay ng baha. Anong klase yun? Kapuitan yun Ipinagmalaki ito, 5,500 flood control after 3 days yun. Baha. Ang buong Pilipinas. Noong isang araw, ang daming bumaha na naman. 3 feet. Nasaan yung flood control? Nasaan yung 214 billion namin? Ang DepEd, ito yung mga luhaan. DepEd nabawasan ng 11 billion. Imagine, edukasyon. Mahina na nga ang pangunawa ng mga estudyante. Hindi na nga malaman ng iba kung ano yung difference between F at saka P. Di ba? Oo, di ba? Peter Piper picked a peck of pickled peppers. Yan. Pickled paper, Peter Piper. Kaya nga sabi ko, Dan, repeat after me. Fasko, faksiu, fasko, faksiu. Mahirap yan. Ang sito ng daway natin dito. Disinfect na lang natin itong mikropono pagkatapos, pagpustiso at talsa. Ito ang binawasan. Binawasan pa. Yung binawasan, yung para sa edukasyon, binawasan yung para sa DSWD, social welfare. Kasi gusto nila, hindi DSWD. Ang bida gusto nila sila, kaya doon sa unprogrammed, kaya doon sa AKAP. Hindi sa DSWD. Gusto nila sila yung yun.
Department of Transportation, yung project para sa mga bagong yung MRT walang bagong proyekto. Yung subway natin nakanganib yun sapagkat kita mo kung magkano binawas sa Department of Transportation para ilagay sa program. 92 billion. Wag ka na kayong magkaroon ng bagong tren. Pagtiyagaan nyo yung mga lumang tren. Wala nang bagong linya ng tren. Wala nang subway. Wala nang bagong kalye. Sige, magtiis kayo sa traffic. Basta may akap naman kayo eh. May 5,000 naman yung mga tao eh. Magtiis kayong wala kayong masakyan. Grabe. Agriculture, napakataas na nga ng mga bilihin. Alam nyo, ang agrikultura po, hindi lamang kasi ang kala ng iba, masarap ang patis. Maalat. Ang akala ng iba, agrikultura ay yung magtatanim lamang, bigas. Ang agrikultura po ay kasama ang pangingisda. Yung mga babuyan, bakahan at manukan. Teka, restaurant yata ni Rodong Papo yun. Bakahan at manukan. Libre flag pan ba yan? Oo. Pero yung budget nila magkasama po? Hindi, nasa Darion kasi bureau yun eh. Ang mga bureau ay under ng isang departamento. Okay. Halimbawa, Bureau of Immigration under ng DOJ yun. Oo. Yan, may mga ganun yan eh. Yan. Binawasan ng 3.56 billion. Paano magbibigayan ng mga pataba, di ba? Abono, kung ano mga farm equipment, yung Department of Transportation, paano yung mga farm to market roads, paano itatransport yung mga ani, kaya nabubulok yung mga ani. Hindi naman pinaglaban itong ating Secretary of Agriculture. Ang dami. Eto ang masaklap dito, ang military and uniform personnel's pension fund, pensyon ng mga retirado na pulis at military, binawasan ng 87.3 billion. Nilagay sa program, nilagay sa AKAP. Huwag na kayo magpensyon bagamat kayo ay talagang nirisk nyo inyong buhay para sa ating bayan. Lumaban kayo, ngayon retired kayo, huwag na kayo magpensyon ng malaki. Bigay na lang namin sa taong bayan para indirect vote buying. Sige, bahala kayo mga pensyonado. Ito, miscellaneous personnel benefits. Ito yung mga 13-month pay, mga sick leave, etc. Binawasan ng 54.2 billion. Kasi hoda kayo mga empleyado ng gobyerno, wala kayong 13-month pay, wala kayong bonus. Bibigay namin sa mga tao para indirect vote buying. Ito, sabi, uy, hindi tayo pabubuli sa China. Lalaban tayo. Sinasakop ang ating teritoryo. Hindi tayo patitinag. Binawasan ng 15 billion yung Armed Forces of the Philippines Modernization. Sige, para pag sumugod na naman, hinarang na naman tayo ng mga Chinese doon sa South China Sea, tiradurin nyo. Pukulin nyo ng bato. Barilin nyo ng sumpak. Magpagawa kayo ng mga pana sa tondo, panain nyo yung mga Chinese doon, yung mga vessel ng Chinese, Saka yung mga, di ba yung mga ginagawa ng mga katipunero noon, yung pinapatulis yung kawayan, bago, parang malaking tirador, yan, yun, di ba? Tandaan mo yung tirad pass. Ang kaisa-isang casualty ng mga Amerikano roon binagsak ka ng bato sa ulo ng mga tauhan ni Del Pilar. Calamity. Nilagay sa flood control na palpak. Pero yung calamity fund, yung tulong sa mga nabaha, nasunugan, nabiktima ng bagyo, nabiktima ng pagputok ng bulkan, binawasan ng 10 bilyon. At ang PhilHealth, tinanggalan ng 74 billion na subsidya. May universal healthcare, pero ang magbabayad yung mga regular members. Kaya po may subsidy yan, Mr. President. Baka hindi ninyo alam. Paki-explica naman kasi sa Pangulo Habang nanonood ng concert, baka may pwedeng magbulong sa kanya na yung subsidy po kasi may universal healthcare. Sinama po lahat ng Pilipino sa universal healthcare. Ang pambayad po noon subsidy. Ngayon, kung ipababayad ninyo yon sa mga regular members na regularly kinakaltasan ng 2,000, yung benepisyo po doon ay liliit po kasi i-distribute yan sa mas malaking beneficiary base. Yan ang mabigat. And alam nyo, December 30, natatakot ako sa petsang yan
Kasi yan walang makakapansin yan. Pipirmahan daw ng December 30. Yan din ang mismong petsa kung saan inapprove yung anomalous na Dengbaksya. Natatanda mo yung Dengbaksya? Na kami ni Jigs Magpantayan nagdemanda. At naroon na sa hukuman kaya hindi ko na pwedeng i-discuss. December 30 yan. Habang walang nanonood, walang pumapansin para hindi mapansin lahat abala sa pagprepara para sa bagong taon, pipirmahan yan para palusot. Walang aangal. Mga booking na po namin yan. Pero mo December 30 pipirmahan. Oh my God. Halata mo para walang makapabalaan lahat. Holiday mood ang lahat sa kanila palulusutin yung most corrupt budget na tinatawag sa kasaysayan ng Pilipinas. Ayun. Sige. Hindi na ibabalik yan, oh. Pipirmahan yan. Kasi sila ang makikinabang. Pipirmahan yan. Maniwala ka't dili. Isang hapunan. Kayo. Ipirmahan yan. Pero attorney, pag napirman ho, babawiin niyo. Ay, hindi. Pre. Ay, gano'n? Magmumukha naman luko-luko yung Pangulo, pinirmahan niya. Hindi. Magmumukha lang naman, ha? Hindi ko sinabing luko-luko siya.